Tapos, ayun nga, agad-agad na to, sumagot yung Nasha. In-email na niya ako kaagad, tapos hiningi yung mga documents ko. Tapos, Opo. in-assess na nila. Inisip ko, kinakabahan ako, kaya ko kaya financially or what? Pero nakita ko, grabe, sobrang affordable na hindi ko kailangan ma-pressure yung sarili ko. Good morning, good afternoon, good evening, nurses. My name is Edward Advincula from Nasha Business Consultancy Services. Today, together with me is Ma'am Mary Grace M. De La Rosa, RN and now a USRN. She will share to us her journey in taking NCLEX. And how are you, ma'am? Can you introduce yourself? Yes po. Ako po pala si Mary Grace De La Rosa, taga-Iba Zambales po ako. Currently po, nag-work ako as OR nurse sa provincial hospital. May 13 years na rin akong nag-work. Galing na rin po ako sa Saudi. Pero 4 years lang po ako doon, tapos bumalik ulit ako dito sa dati kong trabaho sa provincial hospital. And now, natapos ko rin yung pagre-review sa NCLEX. And now, USRN na po ako, so help po ng Nasha. Wow, that's really great story po. So napakaraming expertise ni ma'am, no? From Saudi, going back to the Philippines, and now pursue her dreams in passing NCLEX and becoming a USRN. And Yes po. by that, we would like to know what motivates you in taking NCLEX and why you wanted to become a registered nurse in the United States. Can you share us your thoughts, Ma'am Mary Grace? Yes po. Kasi syempre, tayong lahat iba-iba yung pinaghuhugutan natin eh. Ako po, ang nag-motivate po talaga sa akin yung daddy ko. My dad motivates me to go to USA and become a USRN. Kasi way back 2013 po, naisip ko talaga na maganda yung plan ng daddy ko. Na gusto niya talaga na mapunta ako sa USA. Kasi, kumbaga dun sa USA, dun yun yung open country na dalhin yung family ko while working. Correct po, correct. Opo, na hindi ko kailangang i-sacrifice na iwan sila. Pinag-isipan ko talagang mabuti. Tapos, ayun nga, nag-pop up dun sa FB page ko na Nasha. Opo. Pinag-uusapan lang namin yan ng friend kong si Jelly. Na sabi niya, ate, gusto kong maging USRN, sabi niya ganun. Ako din actually, sabi ko, pero hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Nung una, nagre-research ako sa mga Google, DIY ang naiisip ko. Pero sabi ko, paano pag DIY? Hindi ko alam kung paano mag-i-start. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan yung process ko, kung sana ba ako, ganyan. Tapos sabi ko, nag-inquire ako, Nasha. Tapos ang ganda ng ad nila. Tapos free assessment, free consultation, pwede kang magtanong, ganyan. Naglakas loob ako ng mag-message dun sa Messenger. Tapos ayun nga, agad-agad na to, sumagot yung Nasha. In-email na niya ako kaagad, tapos hiningi yung mga documents ko. Tapos in-assess na nila. Tapos after nun, nag-proceed na ako dun sa first step. Tapos sabi ko, yes po, step 1. Inisip ko, kinakabahan ako, kaya ko kaya financially or what? Pero nakita ko, grabe, sobrang affordable na hindi ko kailangan ma-pressure yung sarili ko na ibibigay ko na buo, ganyan. Sabi niya, no ma'am, first step muna tayo, ganyan, mag-umpisa ka sa ganito. Ang galing kasi step by step, kahit minsan busy ako, syempre nag-work. Pero nandoon na tumatawag talaga sila na, ma'am, asikasuhin mo na yung ganito. Papadala na sila ng paper, even yung mga letter from for school process, sila pa din ang nagpapadala nun. Tapos wala akong gagawin kundi pupunta na lang ako ng school, magpapirma sa dean, kunin na lang yung POR, ganyan. Opo. Kumbaga napadali yung process ko kaysa dun sa iniisip ko, ganun kahirap. Na hindi pala siya mahirap pag may ka-partner ka. Doon po ako naturungan ng Nasha. Ayun po. Tapos nakatulong din ng mabuti sa akin yung kinausap ako ni Ma'am Kendra noon Yes, sa coaching po. Opo. Actually, one time ko lang siya nakausap. That second time kasi hindi na available. So,
Pero natanim sa puso ko yung sinabi niya eh. Na, Ano po yung sinabi niya, ma'am? opo, na sabi niya, hindi mo pwedeng i-blame sa ibang tao kung halimbawa naman na hindi mo naipasa yan. Correct. Hawak mo yan. Journey mo yan eh. Kumbaga, yung success na yan, sa'yo yan. Kaya wag mo i-blame na meron kang pamilya, may anak ka, busy ka sa trabaho, wala kang time. So, Correct. ayun, sabi ko nga sa isip ko, tama talaga si Ma'am Kendra. Dapat, kung mahalaga sa'yo yung isang bagay, gagawan mo ng paraan. You need to Bibigyan mo work ng for it. time. Yes po. Mm. Kahit, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong panahon mag-aral. Hindi mo siya pwedeng sabihin na gano'n. Gagawa at gagawa ka talaga ng time para doon. Correct. Parang pagmamahal din yan eh. Pagmahal mo, bibigay mo yung time and effort mo para makuha mo yung Ipaglaban mo. yes, ipaglaban mo, ganun po. So, ayan po. Tapos yung patuloy na pagbibigay nila ng may mga quotes and prayers akong nakukuha sa email po Yes every po, time. yes po. Nagsisend kami from time to time to motivate you and you going no sa Opo. kasi we are not just doing it for ourselves naman no, we're doing it for our family. Especially nga sabi mo dahil sa father mo. But Opo. he already saw it eh. But ganun nga, yung nangyari, may priorities tayo and we'd like to do it muna and babalikan naman. So continue. Continuing po, syempre, yung focus natin, hindi lang basta nag-aaral ka eh. Nakapulot din talaga ako ng aral dun sa final coaching ko kay Ma'am Kendra, yung calendar study. Yung study method. Guide niya. Yung una, yung guide na yun, hindi ko alam kung paano gamitin. Pero nung binasa ko siya talaga, ay maganda pala ito, sabi ko. Kasi per subject, kumbaga ihihiwalay mo yung subject. Hindi pwede yung halo-halo eh. Kumbaga halo-halo yung nasa isip mo na neuro ka, nandun ka rin sa respiratory, nandun ka din sa OB. Iiba mo siya. Per May day iba. Mm-hmm. Itong day 1, ganyan. Day 2, pwede mo siyang ulitin. Day 3, mag-Q-bank ka, ganyan. Yes. So, yun po yung sinundan ko na yung first na week, sabi ko, oo nga, maano nga siya, kumbaga smooth, malinis yung pagkakaaral ko pag ganito, yung meron talaga akong plan. Hindi yung gulo-gulo yung isip ko na windang ka na kasi hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Opo. Iba talaga po yung may guide. So, ayun po. Tapos, every time naman na nasa work ako, syempre, wala akong hawak, kundi yung cellphone kapag walang time, kapag may walang ginagawa. Yes. So, yung nasa po, meron silang Q-bank at saka materials. Ayun talaga yung pinagpa-practicean ko yun. Doon ba talaga na, ma'am? Doon din sa mga nakatulong din sa inyo. I-review. May mga sounders po doon eh. Opo. Okay. Kaya yun din talaga yung paulit-ulit yan. Walang sawa kahit na-play ko na. O sige, paulit. Basa ulit. Yan, ganyan. Okay. Kasi mastery, kumbaga, hindi mo, depende sa tao. Kasi ako, I admit myself na hindi naman ako ganun katalino na isang salpak ng aral is absorb agad eh. Ako yung tao na kailangan ko ulitin ko ulit hanggang sa ayun na, okay na. Ganyan. Opo. So, yun yung mga strategies ni ma'am in the review, in preparation para sa NCLEX. So, gumamit siya ng mga Q-banks and then she followed the study guide of Ma'am Kendra here. So, you can basically view it sa aming website then. And aside from that, ma'am, what are the other strategies or tips that you can provide? And how does it work in your review and preparation po? Paano po yun? Dapat kasi talaga prepare ka physically, emotionally, financially, tapos mentally dapat prepared ka eh. Ang hirap mag-aral nung sakitin ka. Sa totoo lang. Kapag yung full pressure ka na, papalapit na yung exam ko, andyan na ita-trials ka na nagkasakit na anak mo, nagkasakit ka na, ganyan. Kaya kailangan din talaga ng proper na tulog. Hindi mo dapat ine-neglect yun eh. Kailangan mo ng pahinga kasi tao ka lang, napapagod ka. Correct. Pero iba kasi, iba yung energy mo eh kapag yung nakapagpahinga kayo para kang ma-recharge. If you feel good,
if Opo. you feel good, ma-absorb mo talaga. Mabilis Opo. ka makaka-catch up and anything, no? Kasi yun nga maganda yung pakiramdam mo, fresh yung Mm. mind mo. So easy lang yung pag-absorb ng mga Yes. knowledge na gusto Hindi mo. mo pwedeng i-pressure yung sarili mo na i-push mo ng i-push eh. Ganyan. Review na ako. Tapos Play na ako ng mga videos. Hanggang sa makatulog na ako. Yun na yung Ay. gawa ko. Kaya hindi ko na siya ma-compute kung ilang time, ilang oras akong nag-aaral sa isang araw. Basta I enjoyed it. Ine-enjoy ko lang yung pag-aaral ko everyday. So you're not just doing it just for the compliance na gusto niyo mag-aaral kasi gusto niyo makapasa sa NCLEX. You are doing it because gusto niyo talaga may gusto niyong malaman, and then parang wala lang, this will be my routine and I really like Opo. doing it. Parang ganun po. Opo. Nai-enjoy ko talaga kasi iniisip ko, hindi lang ito basta yung may ipapasa ko yung exam. Kundi gagamitin ko kasi ito sooner or later makapunta ako ng US. Ito din naman yung papagawa sa akin Assessment din naman. Correct. Computation ng drugs, kung ano ibibigay ko sa pasyente. Yes. Kung hindi ko aaralin ito, halimbawa, tsambahan, nakapasa. Pagdating doon, Doon baka na maano aaralin. ko. Oo. Kumbaga, consequence na to sa akin, lisensya na yung nakataya doon. Kaya hindi Yes. talaga siya basta-basta na ipapasa mo lang yung exam, tapos end na, tapos na. Hindi. Kung continue yung journey mo magagamit mo yung pinag-aralan mo hanggang sa makapunta doon. Wow, thank you so much for that tip, ma'am. No, it's different compared to the one that I listened before, no? So you are studying not only because you wanted to prepare for the exam, but because you really wanted to learn it para pagdating mo sa work doon sa United States, you know already Opo. ano yung gagawin mo, ganito yung procedure, ganito yung calculations, and so on. So, Opo. yung ginawa ni Ma'am Mary Grace ang kanyang preparation. So that is something new. Nurses really like it. And then, so of course, processing in your NCLEX exam application help you also to focus on your review and preparation as you mentioned earlier. And how did NASHA help you on that part, no, in preparation, in your application hanggang ma-approve kayo and makapag-exam? How did NASHA help you in Actually, NASHA helped me all throughout po all the way talaga mula sa beginning hanggang the end. Hanggang ngayon nga actually, yung pagpa-process naman papunta sa employer visa. Actually, I trust NASHA. Talaga, I trusted NASHA talaga. Thank you, ma'am. With all heart po. Kumbaga, doon ko kasi nakita na yung mga personnel staff talagang knowledgeable sila Pag magtatanong ako, hindi nila ako binibitin sa mga answers talagang sinasagot talaga nila ako doon sa kailangan kong malaman. Wow. Tapos, thank you, ma'am. Opo. Tapos, yun nga, na ina-update nila ako palagi. Tapos, yung pinakagusto ko doon kasi yung NASHA na may app na nandoon yung, nakikita ko yung process, yung progress. Uy, 84% na ako. Uy, 94%. Uy, malapit na. Parang ganyan. Hanggang Tapos, makapasa. Tapos, nandoon na lahat ng kailangan ko. Pati nga employer na rin. Kasi wala na rin akong iintindihin pa Kaya hindi na rin ako nag-i-entertain sa iba. Sabi ko, dito na ako nag-umpisa Hanggang sa makarating na ako doon, NASHA na talaga ako. Wow, thank you so much for that one, ma'am, no? Aside from that, you mentioned earlier, no, na we are the most affordable yet the most innovative. Using our mobile app, you can check the progress of your application from time to time. It's a single tap on your phone, makikita mo na kung saan banda ka na, ano nang nangyayari sa application, no? So ginawa namin yan to help our applicant nurses, no, para updated sila, para of course may mga priorities and may work tayo. At the same time, makikita na natin agad we don't really need to talk to someone, ask on what's happening and so on. Anything that you'd like to know is just a tap on your mobile phone here with us mobile app. And last po yung mga resibo nandoon lahat as in clear talaga, transparent po.
Opo, makikita mo lahat-lahat ng breakdown din kung saan napupunta yung binabayaran and so on. So really great help po talaga, and we really appreciate your feedback on that part, ma'am. And lastly, Mary Grace, what are your message and advices or tips to your fellow nurses who wanted to become a USRN just like you? Ano yung masasabi mo sa kanila? Bakit kailangan nila start, or how they will start, and what are they need to do to pass NCLEX and become a USRN here with NASHA? Yes po. My advice for those who are planning to be USRN is find a partner who will turn your dream into reality. Correct. Like NASHA po, NASHA Business Consultancy talaga. They turn my dream into reality. Hindi lang basta agency na binayaran mo tapos iiwan ka na, tapos na, yung ganun, tapos na yung obligation. No. Kailangan mo ng partner para hindi ka ma-pressure sa mga processing kasi talagang mahaba ang process. Talagang mahirap talaga siya kung susundan mo siya para maging USRN ka. Pero kung merong gumagabay sa'yo, may umaantabay sa'yo, maalalay sa mga ginagawa mo, kumbaga, hindi siya mahirap, madali siya. Wow. Makakapag-focus ka dun sa dapat mong gawin, mag-aral ka, trabaho pa. It doesn't matter kung full-time mom ka o full-time na nag-work ka. Basta mahalaga may partner ka. Di lang sa buhay, kumbaga, syempre mahalaga din na meron kang mga friends na malalapitan mo. Family mo, syempre, maganda rin yung may surroundings ka, surrounded with people na nakakaintindi sa'yo, ganyan. Opo. Yun, partner talaga ang susi dyan para maiayos natin lahat ng dreams natin kasi mahirap ang komplikado. So, to lang. Correct, ma'am. And thank you so much for that wonderful message, ma'am, no? That I hope the nurses na yung mga nanonood nito will be motivated and maging NCLEX sponsor din, just like you, by the words that you discussed to us. So we really appreciate one, ma'am. Again, Ma'am Mary Grace, no, thank you so much for sharing your story. We know that a lot of nurses will be inspired to do the same. And your journey is really, really amazing and inspiration to everyone. Again, ma'am, congratulations, and we look forward to seeing you in the coming months and years as a registered nurse in the United States. Again, ma'am, thank you so much. Congratulations and mabuhay po kayo. Have a great day, ma'am.